Gusto mo bang mag-invest buwan-buwan pero parang laging nauuna ang mga bayarin at gastos? Naisip mo na bang, sana mas malaki ang sweldo ko para makapag-invest na ako? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka hindi mo kailangan ng mas malaking sweldo? Baka ang kailangan mo lang ay isang system. Hello, Money Smart friends! Marami sa ating mga Pinoy ang gustong-gusto ng simulan ang kanilang investment journey. Ang problema, hindi natin alam kung paano magsimula ng tuloy-tuloy o consistent. Palagi nating sinasabi kapag may extra money o sa susunod na bonus. Pero magpakatotoo tayo, bihirang magkaroon ng extra kung walang plano. Ang resulta, ang investment plan ay laging napopostpone at nagiging next month na lang. Imagine mo, kung mayroon kang isang simple at madaling sundan na routine, kahit maliit lang ang sinisimulan mo, tuloy-tuloy ang paglago ng pera mo. Hindi na puro pangarap, magiging totoo na. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung ready ka nang i-turn ang iyong sana into nagawa ko na, manood ka hanggang dulo. Narito ang 5-step monthly investing routine na kahit sino ay kayang sundan. Step number 1. Mag-set ka ng investment day. Parang birthday mo, dapat hindi nakakalimutan. Pumili ka ng isang specific na pet sa bawat buwan kung kailan ka mag-i-invest. Ang pinakamagandang araw. Siyempre, sa araw mismo ng sahod. Isipin mo na ang investment mo ay isang non-negotiable bill, parang bayad sa kuryente o tubig. Hindi ito optional. Ito ay obesatels mo sa future self mo. Kapag na-mindset mo na ito ay isang bayarin, mas madali nang hindi ito laktawan. Step number 2, gamitin ang 50-30-20 rule. Sigurado akong narinig mo na to, pero ginagawa mo ba? Simple lang ang breakdown. 50% ng iyong sahod ay para sa needs o mga pangangailangan tulad ng pagkain, upa at bills. 30% naman ay para sa wants. Ito yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo tulad ng pagkain sa labas, bagong damit o pang-travel. At ang pinaka-importante, 20% ay para sa savings at investments. Para mas madali, iset up mo ito as an automatic transfer. Mula sa payroll account mo, diretso sa investment account mo. Sa ganitong paraan, hindi mo na makikita at hindi mo na magagastos. Out of sight, out of mind, ika nga. Step number 3, magsimula kahit maliit. Marami ang hindi nagsisimula kasi ang akala nila kailangan ng malaking pera. Ang totoo, hindi. Kahit 1,000 o kahit 500 pesos lang kada buwan, sapat na yan para magsimula. Tandaan mo ito. Sa investing, consistency is more important than amount. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang inilalagay mo sa simula. Ang mahalaga ay kung gaano katagal at gaano ka ka-consistent. Yung maliit na halaga na yan, kapag pinagsama-sama over time, lalaki rin yan dahil sa power ng compounding. Kaya alisin mo na ang pressure na kailangan malaki agad. Ang importante, magsimula ka na, ngayon na. Step number 4. I-track mo ang iyong progress buwan-buwan. Ito ang part na nakaka-excite. Gumamit ka ng simpleng notebook, isang Excel spreadsheet, o kahit anong budget tracking app para i-monitor ang paglago ng investments mo. Kapag nakikita mo, kahit paunti-unti, na lumalaki ang pera mo, mas lalo kang gaganahan magpatuloy. Ito yung magiging motivation mo para hindi sumuko. Parang sa video games, di ba? Kapag nakikita mong tumataas ang level mo, mas gusto mong maglaro. Ganon din sa investing. Seeing your progress fuels your consistency. At ang final step, step number 5, review and adjust. Ang financial journey mo ay hindi static. Nagbabago ang income, nagbabago ang goals, kaya every 6 months or once a year, tingnan mo ulit ang iyong budget at investment plan. Tumaas ba ang sweldo mo? Magaling! Baka pwede mo nang taasan din ang investment mo kahit 2% lang. Kung dati 20% ang nilalaan mo, gawin mo ng 22%. Malaking bagay na yan sa paglipas ng panahon. Ang mga maliliit na pag-upgrade na ito ang gagawa ng malaking pagbabago sa iyong financial future. Remember, your plan should grow as you grow. Ayan, ang 5 simpleng hakbang para maging isang consistent investor. Ulitin natin. Una,
mag-set ng investment day. Pangalawa, sundin ang 50-30-20 rule. Pangatlo, magsimula kahit maliit. Pangapat, itrack ang iyong progress. At panlima, mag-review at mag-adjust. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan mong gusto ring mag-invest. At para sa mas marami pang practical money tips, mag-subscribe ka na sa Money Smart PH. Sa susunod nating video, isang napaka-importanting tanong ang sasagutin natin. Paano mo malalaman kung sapat na ang investment mo para sa iyong retirement? Abangan yan! Tandaan, sa pagyaman, consistency always beats motivation. Salamat sa panonood.